ang mga katayan sa buong Pilipinas na pumasa sa patakaran ng National Meat Inspection Services o NMIS. 17 rito ay nasa Metro Manila at isa na rito ang VIB. At dahil pinapalakad dito ng lokal na pamahalaan ng Maynila, sumusunod sila sa mga pamantayan at lagi dito may veterinaryo at may mga opisyal mula sa NMIS. So dito pa lang, naririnig mo na yung mga nag-iiyakan ng mga baboy. Pagka-deliver dito ng mga baboy, dito na sila nilalagay sa mga holding pen. Pagkatapos yan, dyan na sila kakatayin muna. Tapos dito sila ilulublob sa scalding bath na mainit na tubig para matanggal na yung mga balahibo, no? At dito na rin natatanggal yung mga dugo nila. Sabi nga sa amin, wag mo nga hawakan itong mga ito dahil sobrang init ng mga ito. Pupuntahan ko sana ang mga baboy na galing kay Mang Boy, pero may naaninag akong pamilyar na muka. Si Tatay Selo, na magsisimula pa lang ang trabaho. Balita ko po kayo na yung pinakamatagal dito nagtatrabaho. Oo. Gano'n na po kayo katagal dito? Ito po, 1964 pa. 1964! Mula po nung binuksan ito. Di ba 1964 ito nagsimula? Ano pong iniisip nyo? Hindi na po kayo naaawa sa mga baboy kapag kinakatay ninyo? Kasi pag naawa ka dyan, wala trabaho. Masarap kakwentuhan si Tatay Selo. Hindi raw matatawaran ang karanasan niya sa loob ng matadero. May mga pagkakataong kahit siya, muntik ng katayin ng kapwa niya matansero. Nagkainitan si Tatay Selo at isa niyang kasamahan. Siyempre, pareho may kutsilyo eh. Kutsilyo niya lang sa bota, kutsilyo ko lang sa bewa. Hanggang sa nagkahamon na kami, kamurahan na eh. Yan, hindi na makakawat, kamurahan na eh. Wala na makakawat eh. Kaya nung pagporma niya, kinamahan na. Kasong homicide ang isinampa kay Tatay Selo noong 1980. Nakulong siya ng 5 buwan at nakalaya lamang ng magpiyansa. Kinalaunan, pinawalang sala ng hukuman si Tatay Selo. Naitanong ko tuloy kung pinagsisihan niya kaya na nakapatay siya ng kanyang kasamahan noon. Hindi ako pwede magsisi kasi kasalanan niya eh. Magugutom yung pamilya ko eh. Kung naranasan ni Tatay Selo kung paano ang buhay sa piitan, ngayon, ganito rin ang pakiramdam nila Tabi. Tila mga presong nag-aantay ng sentensya. Kasi ngayon, papatayin na nila yung baboy, no? Papaluin ng kahoy. Hindi ko kayang tingnan. Kala ko kaya ko eh. Nanlambot ang aking tuhod sa aking nasaksihan. Ang mga matansero, manhid na sa iyak ng mga baboy na kanilang nilagutan ng hininga. Akala ko sa akto ng paglaslas sa liig natatapos ang kanyang kalbaryo. Hindi pala. Mula sa boiler, oras na para kayusin ang balahibo ni Tabi. Paano bang technique? Para mo rin hawak yung paa ng tao. Kailangang panatilihing makinis ang balat at walang hiwa ang karne ng baboy para mabenta ito sa mataas na presyo. Doble ingat ako para hindi magasgasan, mahiwa o matuklap ang karne at balat ng baboy. Kailangan din malakas ka no? Kailangan matalas yung kutsilyo mo, saka malakas yung hagod. Pag ganyan yan, wala nang dugo yan? Wala na po.
lang, no? Nang masigurong malinis na ang baboy, dadaan pa ito sa pagsusuri ng isang meat inspector. 3 tatak ang ginagawad ng inspector sa bawat baboy na makakapasa sa kanyang inspeksyon. Talagang separated yung tatlong yun. Kasi minsan sa pigi, ibang bumibili ng pigi, ibang bumibili ng parting gitna, at iba rin ang bumibili ng ulo. Kaya 3 tatak ang ginagamit. Sa huli, pasado si Tabby. Tila nakamit na niya ang kapalarang itinakda sa kanya ng tadhana. Sa 8 oras na binubuno ng mga matansero kada gabi sa matadero, 2 hanggang 500 piso ang bayad sa kanila. 50 pesos sa bawat nakatay na baboy. Mas maraming baboy na kakatayin, mas malaki ang kikitain. Ang meat dealer na kagaya ni Mang Boy ang nagpapasweldo sa mga matansero. Sa gitna ng aksyon, nakilala ko si Jovit, 19 anyos, at isa sa pinakabatang matansero sa VIB. Bago mamatansero ko kasi lain na namin yun eh. Buong angkan namin matansero. Lolo ko, tatay ko, kuya ko, tuwing ko. Kaya sa amin, kalokohan hindi ka matutong magmatansero. 15 anyos nang nagsimula si Jovit bilang tagalinis ng bituka ng mga baboy na nakatay na. Mula noon, hindi na niya inurungan ang hamon ng pagiging matansero. Nung pagpatay ko ng baboy, naaawa pa ako kasi first time eh. Umiiyak. Sa isip ko, parang ayaw na. Pero alam ni Jovit, nakaakibat ng kanyang piniling trabaho ang peligro. Naiiwa ako sa palad. Biglang sumirit yung dugo. Hanggang sa namutla ako. Hanggang sa sinabi ko na hindi ko kayang pumasok. Uuwi na lang ako. Mula nang mangyari ang aksidente, doble ingat na siya ngayon. Umaasa raw kasi sa kita niya ang 2 anak at asawa. Sa tuwing papatay ako ng baboy, iniisip ko na lang, pag di ako nagtrabaho, walang kakainin yung pamilya ko. Kaya, yun na lang, trabaho na ng trabaho. Pag na-approve na at nakilo na, lalagay na to ngayon doon sa mga delivery truck. Okay, subukan natin. Kasi yun ang ginagawa nila, binubuhat ko papunta doon, no? Sige. Okay. Woo! Woo! Sige. Okay, baka madulas tayo dito. Isang hawak lang. Ay, Diyos ko po, ang bigat. Ah! Mabigat siya. Actually, hindi siya mabaho. Akala ko may amoy na mabaho. Hindi naman. Kaya lang, madulas. Tsaka mabigat. Para ka rin bumubuhat ng tao. Okay. Ito, mabudulas. Okay, tapos isasabi ko. Natin. Ay, kaya nyo kinagano lang yun. Nasa 23 mga kinatay na baboy ngayon ang nandito sa truck na ito para i-deliver naman dun sa isang meat shop sa may Herbosa. Doon na siya ngayon tatadtarin, saka ito dadalhin sa mga palengke. Maliban sa kuko ng baboy, walang nasasayang na parte nito, pati lamang loob, pwedeng pakinabangan. Isa sa pumapakyaw ng lamang loob dito sa VIB ay si Jamelita Meder o mas kilala sa tawag na Tata. Saan ka nagsusupply? Sa ano po, sa Paco, meron ako tindero sa Paco, 2. At yung iba po, exhibition lang po sa Victoria. Pero ito, binibili to sa'yo. Binibenta mo to sa mga nagbibenta rin. Opo. 350 pesos ang presyo ng kabuang lamang loob ng isang baboy na binibili ni Tata. Daw sinasabi na anak niya, Mama, ang baho mo. Kasi nasabi talaga ng anak ko, sabi ko lang sa anak ko na anak, ganito ang hanap buhay ng mama. Gusto ko
Magkano? Ilan? Ang mga matansero sa loob ng matadero patuloy sa kanilang trabaho. Mahaba pa ang gabi na kanilang bubunuin. Marami pang baboy ang kanilang kakatayin. Sa buong bansa, ang hindi nakapasa sa standard ng National Meat Inspection Service ng slaughterhouses ay umaabot ng 87%. Pangunahing pinagkakakitaan ng